Mga ka-eme, ikalawang yugto na ng May Kwentang Scholarship Program ng Ang Walang Kwentang Podcast. But for 2024, we're not sponsoring just one scholar. Not two, not three, but a whole classroom. Yes, buong section me. Ito ang May Kwentang Scholarship presents Classroom. Made possible by our ever palalait pero very generous na mga VVIPs. Oras na para mag-nominate ng public school section na nangangailangan ng school supplies, renovations, electric fans, at iba pa. Email all requirements to ang walang kwentang podcast at gmail.com with the subject line May Kwentang Classroom Application on or before March 11, 2024. Ang requirements ay personal story. Bakit kailangan ng public school section na ito ng tulong? Paano mo sila nakilala? Ano-ano ang mga kailangan nila? Classroom profile. Background ng mga students like yung age nila, background ng school, at syempre ng community kung nasaan ang school na ito. Photos and videos of the classroom at pwede na ring isama ang teacher. Muli, thank you to our generous VVIPs whose monthly subscriptions will make this possible. Subscribe to angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com because part of your subscriptions will go to this scholarship. Or message nyo lang kami sa Instagram at AWKPstuffs if you want to extend more help. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At hindi tayo magsasawang maniwala dyan. Okay, isa na naman po tayong quickie episode na walang intro. So, again, para sa mga ngayon lang napadpad sa Ang Walang Kwentang Podcast, yung quickie episode namin ay nagbabasa kami ng mga letters na sobrang iikse na sinend via Google Form na nakapin sa Facebook group namin, Ang Walang Kwentang Podcast. After podcast chikahan, so pwede kang mag-send ng maiksing letter address sa Santa Angge, Santa Jolen, Santa Lina, and Santa Yani. Yes, tsaka sa mga first time umattend ng live recording na VVIP, hindi nyo kailangan magsuklay, hindi nyo kailangan mag-makeup, kasi hindi naman kayo mag-on ng video. Oo, so join na kayo ng live recordings namin kasi hindi naman to hindi po camera on. Mm-mm. Pero pwede kayong mag-GC, sa group chat. Yes. Ang dami natin, 115,000 kami dito sa Zoom. And Gio, ilan tayo sa Discord? Ang bilis 64,000. So 180,000 tayo, both sa Zoom and sa Discord. Thank you very much, VVIPs. Kahit nag-recording tayo kagabi ng 2 episodes, nandito pa rin sila. Thank you so much. Yes, thanks guys. Sorry naman wala kaming guest Ang dream ko talaga maka 300,000 tayo sa Zoom at Discord kahit walang guest. At dream ko rin na maka 400 na si Tonet lang, yun ang dito. Wow. Absent. If you want to be part of our live recordings, punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And you can subscribe as a VVIP. And one of your perks ay maging part itong live recordings. Tapos pwede rin kayong mag-avail ng quarterly and annual na subscription. So meron yung konting discount. Tapos part of your subscriptions will go to for ang May Kwentang Scholar. So meron tayong isa from UP Diliman, Bulacan State University, UP Mindanao, and PUP. Pero for the second sem na, yung mga next na magpapa-VVIP, for the second batch na tayo ng May Kwentang Scholar. So, thank you, VVIPs. Yes. Ang dream natin na more than 4 ang makuha nating scholar. Or kaya mga isang class ng ganyan, high school. Yes. Totoo. Okay, game. Pakilala na tayo. Ako si JP. Ako si Tonet at ito ang Walang Kwentang Podcast presents Quickie lang to, promise. Still Spotify exclusive. Yes. Hi, okay. O sige, ito, hindi siya kaiksian, pero hindi pa rin mahaba enough para maging 1 episode. Okay, yes. This one is from Ligaya. Hello mga directs. Short kwento lang po about my girlfriend. We're WLW couple by the way. Just a little info po. And ginawa ko pong At ginawa ko pong parang letter for her yung format ng short story or rant, I guess. I really don't understand our relationship, especially the way you treat me. Sinend niya yung letter doon. Sinend niya yung letter na para doon sa girlfriend niya dito. Papa proofread? Oo, inelbow niya yung mga santa. Sige na nga.
Kahit not follow instruction. I really don't understand a relationship, especially the way you treat me. There are times that you seem so in love. There are also these times that we seem like friends. Then may times then as if you don't care at all. Na parang I am no one special. You also sometimes invalidate my feelings. I love you so much and we're not that new naman sa relationship natin. I mean, come on. Sorry. Sabi niya, I mean, come on. It's been a year and 8 months, but I still don't feel loved wholly like the way I do love you. It's sad. That's a letter for her. What should I do, mga directs? Is it worth staying for? Thank you po. P.S. I love ang Walang Kwentang podcast so much. Sobrang stress reliever. I think ang una niyang gawin ay isend itong letter na to talaga dun sa jowa niya. Oo, I think yun yung una niyang gawin. Diba? Isend mo na lang. Ginawa mo na yung letter eh. Ano yun? Baka kailangang i-proofread. Na-proofread ko na. Kung nakikinig ka ngayon, dapat nasulat mo na agad yun. Oo, i-replay mo na lang, rewind mo ng konti. Pre-proofread ko habang binabasa ko. So, kung ano yung pagkabasa ko, yun yung tamang, diba? Napatranscribe pa siya. Namin. Hindi ko nag-gets. Ano yung problema niya? Parang sala sa init, sala sa lamig yung jowa niya. Hindi raw niya nararamdaman na mahal siya kahit 1 year and 8 months. Hiwalayan na niya. Baka Aris yung jowa niya. Ako din, hiwalayan na niya. Send mo muna, tapos hiwalayan mo. Tapos, baguhin mo lang yung dulo. But I still don't feel loved wholly like the way I do love you. It's sad. Break na tayo. Tapos dulo, by the way, I'm a fan of ang Walang Kwentang podcast. Sobrang stress reliever. Tapos ko nakikinig din yung girlfriend niya, Parang sounds familiar yung letter. At hindi pa sinend sa akin ng lokong to. Ay, ayun. Okay, good luck sa'yo, Ligaya. Gusto mo ba sagutin yung mga tanong niya? Ay, hindi naman kasi sa atin naka-address di ba? Kaya nga Wag na. Oo. Kasi hindi naman naka-directs to net, di ba? Hindi man dear directs to, di ba? Parang anong point? Like, yes, we don't pry unless we're told. Tsaka mali na binasa mo siya kasi hindi para sa'yo yung letter to net. That's rude. Yung rude naman, parang 4 yung letter U, ha? That's rude. Go, ikaw na. Ang pangalan niya ay Hindi Ako Laruan. Ay. Hello mga direk. Hitad po ako, Malandi, Makati. Recently po kasi, mabenta po tayo sa mga booking. Puro hookup ganito, ganyan. Share up naman po. Pero, I feel empty inside. Oo na direk, kwentong maganda na. Pero, sa pakiwari ko sawa na po ako sa ginagamit lang ang katawan ko sa kamunduhan. Sure ba siya? Ask ko lang po mga direk, paano po ba mag-transition from the world of kapokpokan to the world of seryosohan? Ay, masasagot to nito net. Gusto ko na rin po kasi... Gusto ko na rin po Ayop ka. Change gears. Change career. Gusto ko na rin po kasi yung magsasabi ng good morning baby at saka ikikiss ako ng wala lang. Hirap po kasi ako mag-connect sa dating apps like Bumble, Tinder. Na-try ko na rin pong lumandi sa AWKP Facebook group. Wala pa rin. Mga direct help. Subek siya? Hindi ko alam Sinabi ba niya? Sabi niya, hitad po ako, Malandi, Makati. Sinabi niya yung dating app sa Grindr? Walang Grindr na kasama. Wala Tinder lang. Tsaka AWKP Facebook group. May naglalandian doon. Grabe. Alam mo, feeling ko mag-VVIP ka na, tapos sumali ka sa Discord. Kasi sa Discord, marami doon nagkakaroon ng jowa. Talaga? Ilan na ang success rate? Ilang %? Yung isa doon, sila pa rin ata hanggang ngayon. Or, I don't know. Kayo pa rin ba, Belgian? Kayo pa rin ba, Belgian? Tsaka si Constant. Doon yun, sa yun? Sa Discord. Oo. Tukso-tuksuhan lang dati. Sineryoso naman. Pokpok yan dalawa dati. Kabuntuhan lang din. Sana sila pa rin. Tingnan natin. Hindi ko alam yung sagot. Ano sagot mo doon? Paano po ba mag-transition? Ang taray ng transition. Oo, from the world of kapokpokan to the world of fun. Worlds of fun. Worlds of fun. Ano ba? Paano? Parang wala namang way yun, di ba? Wala ka bang mahanap na pwedeng i-transition to karelasyon galing dun sa world of kapokpokan? Gawin yung universe niya. Gawin niya mundo. niya.
Paano kung ayaw? Oh. Pwede naman kasing galing doon, di naman kailangang pwede naman siyang parang yung ng Venn diagram, di ba? Hindi naman siya pwedeng magkahiwalay na yung mundo ng kapokpokan at mundo ng wow, Venn diagram. Di ba? From math to, sorry. Explain Venn diagram. Venn diagram comes from the root word Ben. Bentol. Ventol. Diba? Pwede naman silang mag-meet sa gitna. So, yun yung best of both worlds. So, minsan, pokpok kayo, minsan, seryoso kayo. Oo. Diba? Pwede namang makahanap ka dun. Hindi naman dahil kasama mo siya sa kapokpokan, hindi mo na siya pwedeng kasama sa pagkaseryoso. Tsaka yan, yung taong yon na makakasama mo from the world of kapokpokan to seryoso. Parang feeling ko mangyayari naman siya sa tamang panahon, sa tamang tao. Oo. Diba? Parang kahit anong pilit mo sa sarili mo na gusto mo na magseryoso, pero kung pokpok ka talaga by nature, di ba? Parang what can you do? Oo. Just live with it. Where? In the same way, kapag nasa mundo ka ng kaseryosohan, di ba? Pwede rin naman kayo magpokpokan. Oo. Hindi naman yun, one or the other. Pwede rin pareho. Pwede na namang hindi pareho, pero di ba? Where's the fun in that? O yun. Okay na parang yan. Parang natahimik ka, JB. Parang biglang nag-flash sa'yo yung Kasi sinusubukan kong balikan na medyo nasasaktan kasi ko eh. Wow! Sorry, bok-bok. Tangina. Paano na lang? Okay, next. Teka. Oh my God, oo nga. Alam mo ba yung anong show yun? Yung Aubrey. Mahal kita, Aubrey, kahit pokpok ka, parang ganun. Alam mo yung meme na yun? Sa GMA. Sa GMA, oo. Oo. Ayun, yun lang. This is from Nawawala na ng Pag-asa. Worst to share. Kala mo, di ka pronounce. Hello po mga directs. Tanong ko lang po if it's a bad thing na wala pa akong romantic relationship ever. Ngayong, oh my God, ang tanda na nyo. Nakakaawa siya. Ilan yan? 25 years old. Wow! 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 Konti na lang ang panahon niya sa mundo. My God, grabe! Bilang ng mga malilapayang araw mo. Oh my God! Nakakaawa! Oh my God! Pray na natin to. Prayer video tayo. 25 na siya. Nakakaawa naman. Oh my God. Parang nilalagnatin ako. Naiyak ako sa awa sa kanya. Grabe. I can't. Basahin pa ba natin? Shoot, go. Tanong ko lang po if it's a bad thing na wala pa ako romantic relationship ever. Ngayong 25 years old na po ako. Grabe talaga. Shit. Grabe, oh my God. Sobrang nakakaawa. Oh my God. Kung ako yan, uuwi ako sa nanay ko. Hindi na ako lalabas sa bahay sa sobrang pagkaawa sa sarili ko. As in, God. 25 years old. Ang tanda na nun. Shoota. Grabe, kung ako yan, magre-resign ako sa work ko. Tapos kailangan ko. Naku. Magpa-annual check-up ka na, te. Kasi feeling ko, ang dami ng ano-ano sa katawan. My God. Wala pa po ako. Nakakigil ako. Kuha niya inis ko. Wala pa ako relationship ever. Ngayon, 25 years old na po ako. Baka kasi pangit lang talaga ako. Or pang hanggang tropa lang. Or not worth the risk. Not worth the risk siya? Oo. Baka kasi pangit lang talaga ako. Or pang hanggang tropa lang. Or not worth the risk. Tandaan mo, walang taong pangit. Maganda tayo or pogi tayo sa ibang kultura. Find your market. Yes. Yun. Oh. Baka hindi pa uso. Oo. Hindi pa uso yung ano niya. Diba? Yung ganda niya, hindi pa uso dito. Or baka maganda ka nga sa ibang tradisyon, kultura. Oo. Diba? Ako natanggap ko yun na parang pogi ako sa ganitong kultura, pero dito, hindi tayo magwawagi dito. Pero Ganun. I think sa kahit anong kultura, sobrang tanda na talaga ng 25. Yun talaga Ay, oo. Yun yung kinakabahan ako. Baka dun, sorry kasi find your market sa physical appearance. Pero sa age, my God, sobrang sorry. I think mag-start ka na ngayon. Sabi dito ni Lemmy, aray ko naman sa 32 NBSB. Naku, diba? Kung 32 ka, oh my God, wala na. Oh my Wala nang God. pag-asa yun. Hinahali ka na dapat ang lupa na yung dinadaanan kung 32 ka na, tapos NBSB, my God. Hinahabol ka na ng National Museum dapat niyan. Diyos ko. Pagigil. Alam mo na peer pressure yan kasi yung mga mga friends niya no?
Kino-compare yung sarili. Oo, sa social media. Yan. Jowang-jowa. So, I think ang payo ay wala kang pag-asa. Kasi 25 ka na eh. So, masyado nang matanda yan. You had your chance. You had 25 years. Paano ginawa mo? Nag-aral ka? Ba't ka nag-aral? Dapat ka na nag-college. Kasi kung nag-college ka pa, naubusan ka na ng 4 years agad noon. Oo. Sinayang mo yung oras mo. Kasalanan mo yan. Aral ka pa. At ka pa nag-senior high, inabutan ka ng K-12, diba? Huwag ganon. Mali-mali mga desisyon mo. Kaya yung mga 24 years old dyan ako, 1 taon na lang. Lalabi sa inyo. Kung ako sa inyo, mag-resign ka na. Live your life. Iwan mo lahat dito. Iwan mo na lahat dito sa Pilipinas. Mag-resign Mag-retire ka na. Mag-retire ka na. Retirement age na yan eh. Nakapaghulog ka ba sa SSS? Naku! Diba? Kung di ba na separation pay mo, wag kang papayag na hindi. Yung pension mo, oh my God, magagamit mo na. Huwag kang kasing pili mo yung mga kaibigan mo. Huwag kang kakaibigan dun sa sa pala-jowa. Makipagkaibigan ko dun sa mga din, katulad mong retirement age na rin na wala ring jowa. Para kayo yung majority. Para yung friend mo na may jowa, niya, oh my God, paano to? Ako lang yung may jowa. Nakakaawa naman ako. Daot. Nasa mga kaibigan yan. Oo. Yung gitera. Bakit mga kaibigan yung sisisihin? Hindi siya, matanda na siya. Huwag tayo maninisi, respect the elderly. Sorry. Sisihin natin mga kaibigan. Ano ka ba? Hindi ka ba tinuruan? Kung 25 ang matanda na. Great manners. Ng great manners and right conduct. Really right. My God, oo nga, quarter life crisis, tama. Oo, yung mga nakikinig sa atin na mga ka-eme, please, bago kayo matulog, please offer a prayer to our very, very old, God, nakakatakot na yung age na yan, 25. God, ako din buti nga nalampasan natin Super happy ako nalampasan natin yung age na yun. Si Tonette, pa-midlife na yan We're now angels. Looking after you guys, watching over you. Andito ako sa stratosphere. Wow! Stratosphere! Malapit ka na, welcome ka namin dito. Welcome ka namin pagdating mo. Merong isang dito di ba? Dito sa langit, merong isang room para sa mga NBSB noong 25. Oo, may special room sila. Actually naka-range siya ng 20 to 25. Oo. Kasi yun yung talagang retiring age for Ay. Tama na. Yun na siya. Next. Sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ko sa NBSB. Ever. No boyfriend ever. Okay, ito. Galing kay cancer.com. While we were having sex, he cried because he remembered his ex. And he... Bakit umiyak? Bakit umiyak? Tapos wait lang. And he even walked out. Hello? Si OA pala to Si OA. Tap kung OA ka. Nakikipag-sex. Tapos umiyak. Unti. Tapos walk out. And went right away in the bathroom. Baka naihi. Pero umiyak. Si OA pala to So I asked him, Pok ba tingin mo sa akin? Yes, was his response. Huh? Oh my God. Jowa niya ba to? Inisip ko, wala akong nabasang jowa. Anyway, what should I feel regarding his impression? We had 3 putok after. FYI. Ano to? Drama lang pala. Baka nagro-roleplay. Umiyak. Ang galing naman niya mag-roleplay. May iyak talaga. Tsaka may lines. Oo. Talent with lines. Pok-pok with lines. FYI, kachat ko siya for almost 9 months and nawala lahat after sex namin. Nawala ang alin? Nawala siya. Nang hinayang ako sa friendship namin. I want him so bad, kahit best friends lang, please. Open and close parentheses, parehas kaming lalaki. I think hindi nag-matter kung paano kayo lalaki. Ang nag-matter ay bakit siya umiyak habang nag-sex kayo. Tapos, nag-walk out.
Tapos, pumunta ng banyo. Akala ko ba walk out? Girl, pag walk out, buksan niya yung pinto, exit. Yung banyo, hindi yun walk out. Te, after pa nun, nakatatlong putok pa daw sila. So, yung nangyari. Ayun. Baka OA. Arte. Kailan yung ganyan, no? Ay, top kung OA ka. Ang daming pok-pok na letter today, ha? Saan taangge quickie episode? Kaya nga eh. Nakakaloka yung pati yung what should I feel regarding his impression. Te, feelings mo yan. Hindi namin feelings yan. Kung na-offend ka, go. Dapat sinundan mo sa CR. Tapos nakakatawa yung 9 months silang magka-chat. Tapos ngayon lang sila nagkita. Tapos tawag niya best friend. Kahit best friend lang daw. Hindi ko Sabi, din alam. I want him so bad, kahit best friends lang, please, sabi niya. Kahit best friends lang. Okay. Kala ko, tinuturing niya na best friend. Tapos nakatatlo pa after. Nakatayo nakatatlong putok pa rin after kahit umiyak. Ang galing. Galing. Role play. Sige, kung trip niyo yan. Nako, 25 ka na ba? May nagtanong dito, sabi ni Brian Ocampo, nag-matter po ba pag ilang putok? Oo, kasi kapag 4 na putok yan, malas yon sa feng shui. Feng shui? Ano yun? Feng shui. Feng shui, yes. Malas ang 4. Oo, kasi It's diba, the devil's number. Actually, bad din yung 3. Kasi diba, good, bad. Dapat 5. I think 2 or 5 is the safest. 2 or 5, yes. 2 or 5 is the safest 2 or number. 5 or good. 8. Ay. Tagal ko. 5, 6, 8. 8, yes. Oo. Diba? Ganon. Choose your Dapat ganon tayo yung parang kahit nagse-sex, ganyan. Dapat alam natin yung good, bad. Oo. Pinalaki Kailangan tayo din yun kasi sa Singapore. Maayos ang Singapore. Feng shui. Feng shui. Oo. Diba? So, sana nakatulong kami sa'yo, Brian Ocampo. Hindi dun sa letter. Okay, ito ay galing kay Tapo. Quickie question po mga direct. Paano ko sasabihin na wag kumangkang yung kapatid ko sa sala namin na hindi siya mau-awkward? Alam mo kung bakit? Nabasa mo ba to? Hindi. Na hindi siya mau-awkward. May aso po ako at aware mga kasama sa bahay about sa doggy cam ko. Ang saklap! Kaso, ibang klaseng doggy ang nakukuha na ng camera. Yun ay letter? Oo. I think, lalo yung kapatid mo, kung 25 na siya, kung pa 25 na siya, respeto sa kapatid mo, I think, huwag ka na mag-doggy cam. I think, ipamigay mo yung aso mo. Kasi, hello! baka naman nagmamadali na yung anak kapatid niya, di ba? Oo, magto-25 na siya. So, respeto naman. Di ba? Pamigay mo yung aso mo. Pamigay mo na yung aso mo. Ano ba naman yun? Aso lang yan eh. Ay, sabi, ang Tapo ay security camera na brand. Pala. Okay, kaya pala siya Tapo. Automatic recording pa naman yun kapag may motion detect. Ganda. I think yung aso. Aso, pamigay mo na yung aso. Oo, di ba? Parang, respeto naman doon sa kapatid mo. Bakit naman kasi nanonood yung aso? Tsaka di ba yung camera, nag-move yun, di ba yung doggy cam? Kung saan, grabe yung pag-move pala. Left, right. Tapos hindi lang pala sala, no? May kitchen, may dining, may ceiling. Ay. Oh my God. Ang gawin niya, parang idaan niya kunwari na papagalitan niya yung kapatid niya. Kasi hindi yun awkward. Huh? As in galit. As in pagalitan mo. Paano? Hindi ko gets. As in, humanap siya ng dahilan para magalit sa kapatid niya. Like, kunwari, hindi naghugas ng pinggan. Tapos papagalitan niya. Tapos, tsaka niya isusunod na yung, tsaka ikaw, nagsisex ka ng merong doggy cam. Ganyan. Parang feeling ko hindi nakaka-awkward. O yung aso yung pagalitan. Pwede rin naman. So, wait lang. Wala kasi akong dog dito sa bahay. Yung doggy cam, nalalaman ba niya kung dog? Seryoso tanong, JP. Di ba may doggy cam ka? Yung sa akin, yung doggy cam ko, ano lang siya, ang sasabihin lang niya, motion detected. Ganon. Pero hindi niya sinasabi kung aso, tao, or multo. So, anong tawag doon sa camera mo? Ba't doggy cam yung tawag? Ang purpose lang ng camera ay para sa aso ko. Kaya siya doggy cam. Kung human Okay, cam fine. siya, human cam. Okay, o sige, next letter. Oh my God, meron na
Anong pangalan nung isa kanina? Kasi meron din, ang pangalan, Sadjergin. Saji na virgin siguro yan. Oo. Direk, any advice sa isang 25 years old na no karat since birth? Hala! Oh my God, ito na naman sila. Pang additional experience. Anong year ba ito pinanganak to mga to? Wait nga. May something. 1998. Tama ba? Ay, hindi. Sorry. Mali. 1998 na. Tama, 1998. Ano nangyari 1998? Sumabog ang bulkang, charing. Winter Olympics. US President Bill Clinton is impeached over the Clinton 100 years daw ng kalayaan ng Pilipinas. Oh my God. Diyos Baka ko. nagkaroon sila ng ganong may I think, something. burden. Oo. Paglabas nila parang, hoy, sabi ni Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Hindi pa man sila napapanganak sa mundong ito, meron na silang utang. Monica Lewinsky scandal nga, yung 1998. Tsaka pa Jubilee year yan, di ba? 2000. Oo. Let us tell the world of His love, the greatest love of all. Grabe naman pala yung mga pinagdaanan nitong mga Grabe, nagkakaroon na ng pandemya ng 25 years old at their weakest point. Oo. My God. No karat since birth. Oh my God. Ay. Ikaw, Tonet ba? Kailan ka ba nagkakarat? Bakit napunta sa akin? Kasi feeling ko kapag nakwento mo yung kwento mo na 25, it's not too late, di ba? Sa mga listeners namin na 26 years old, i-share nyo naman yung kwento nyo kung paano nyo nalampasan itong mga problema ng mga 25-year-old letter senders natin. Oo, na wala pang karat, NBSB. Oh, yes. Kasi malaking tulong yan. Kasi sila ang pag-asa natin. Ayaw nating nakikitang ganyan ng mga kabataan. Sila pwedeng malungkot. Oh, game! Si Sagittarius na may miserable life. Hello po mga directs. Let's get to the point na agad po, Anek. Sabihin na nating hampas lupa ako. Ha. Mga damit, tsaka all caps yun. Oo. And living a problematic life. Open and close parentheses. Literally kasi, super dami kong pinoproblema. Want Q, grabe ano to, millennial to, yung connect Q, want ko na humanap ng pwedeng landiin and experience a with label relationship ngayong first year college. Mas bata to sa 25. But so, when 18, 19. First year 20. College. 20 kasi K-12. 20, okay, 20. But when I think about it, lagi kong naiisip na baka maging burden lang ako sa magiging jowa ko. If ganito ang situation, Q lagi. I need your advice po. What should I do? I think, kumpletuhin mo yung KO as ko. Kasi yan, magandang training yan. Lalo pa na first year college ka pa lang. Yung Q, hindi yun millennial, Gen Z yun. Talaga ba? Dati kaya, di ba yung kapag nagsisave ka ng text, sa bagay, oo nga. andito, AND2. Minsan nga, ND2 pa yun eh. Di ba? ND2, NQ. Ganon. Sa bagay. Ano siya? Wala siyang pera. Pero gusto yun jumawa. Oo. Baka daw kasi maging burden siya sa magiging jowa niya. May gusto na ba jumawa sa'yo? Yun mo na isipin mo. Tsaka alam ba to ng mga magulang mo? Sige mo muna kung may gusto jumawa sa'yo, tsaka mo isipin kung ano. Diba? Huwag mo pangunahan. Kasi ako din, nung 18 ako, Galit mo nung first year college, wala rin akong pera noon. Pero naisip ko ba yun? Oo! Kapag may jojowa na sa'yo, saka mo isipin yan. Pag wala pa, huwag mo isipin, mag-aral ka muna. Isipin mo muna kung meron ka pamasahe. Diba? Daming iniisip, diba? Huwag mo isipin yung problema kung hindi pa dumadating. Cross the bridge when... Tonet, finish my sentence. That's what we do dapat. Magjowa ba? Finishing each other's sentences. Sandwiches! Diba? Kasi mamaya, una, pag wala naman jumajowa sa'yo, wag mo isipin yung problema. Pangalawa, kung may gusto naman jumawa sa'yo, pero wala rin siyang pera, edi wala tayong pinag-usapan. Level kayo. Love will keep you alive. Yes. Yes. Ang importante, mahal nyo ang isa't isa kahit wala kayong pera. Totoo. Diba? So, pag jowa, nagugutom ako, wala akong pera. Ay, ako rin, wala rin akong pera. Oh, I love you. Tapos, nabusog na ako. or may disconnection notice na yung meral ko. Parang, mahal naman kita. Hala! Ang liwanag ng buhay. Gigil nyo kami, Tama. Unity lang. Unity lang to dapat. Next. Galing kay Chinita. Selfish pa rin ba ako maituturing kung gusto ko pa rin maging friend sa taong friend zone ko? Hi mga directs at special guest. Wala. Itagin mo lang ako.
Itago nyo na lang ako sa pangalang Chinita. Isang college student. May isa akong girl best friend. Una pa lang kaming nagkita, nag-vibe na agad kami. Sabay kaming kumain sa school, sabay rin umuwi. Beses talaga, ika nga. Ngunit isang araw, nagulat na lang ako nang nag-confess siya sa akin na gusto niya ako. That moment, hindi ko alam ang gagawin at mararamdaman ko. Wala kasi talaga akong feelings for her. Platonic lang talaga. Sad face. Though sabi niya, okay lang naman. Sabi niya sa akin, tanggap naman niya na friendship lang ang kaya kong i-offer. Kaya ayun, we continued hanging out. Fast forward, months later, she opened up to me again. Sabi niya, hindi talaga siya makamove on. Nakatawa na kunwari, nag-open up siya parang, gusto kita. Parang, hala, yung pa din? Nadedelulo raw siya sa lahat ng actions ko. Nami-misinterpret na baka nga may chance siya, pero ako personally wala talaga. Platonic lang talaga. Kaya naman one day, sinabi niya sa akin na let's end the friendship. Aasa-taasa lang daw kasi siya if we still continue hanging out with each other. As if walang unrequited feelings. Mga direk, I love my best friend so much, pero as a best friend lang. I don't want her to leave me. Nangihinayang ako sa friendship. Possible bang maging friends talaga with someone na friend and zone ko? Or masyado kong selfish para hilingin pa yon? Lubos na gumagalang, Chinita. Ano ba yan? Ang serious naman. Ayoko niyan. Oh! Sabi mo serious? May letter na ba tayo ganito? Parang wala pa, no? Wala pa, oo. Ako, may feeling ako na hindi ko alam kung aminin niya to sa sarili niya. Pero feeling ko lang, as a judgmental, feeling ko gusto niya yung feeling na may gusto sa kanya, na malapit lang sa kanya, na at her beck and call, ay ready may gawin para sa kanya. Yes. Diba? So, parang kaya nahihirapan siyang i-let go kasi paano pag yun na pala yun, diba? True. Nangyayari naman yun diba? Kapag yung parang, hindi mo naman siya bet, pero may binibigay siya sa yung sobrang attention, sobrang pagmamahal na may nakukuha kang something na nafe-feel good ka about yourself, diba? Yes. Tapos, once na umalis siya, parang may nawawala sa'yo. Pero actually, hindi mo naman talaga siya gusto. Gusto mo lang yung feeling ng na may nagkakagusto sa'yo, ng attention, ng love. Yes. Yun. So, kung ako sa'yo, wag mo siyang ihayaang umalis. Ituloy mo lang yun. Alam mo, I agree with Tonhet. Diba? Oo, wag mo siyang maging payagan. selfish tayo, oo. Oo, wag mo siyang payagan. Kung nasasaktan na siya, Kebs, di ba masaya ka eh? Oo, diba? Mm-mm. Masaya ka. Kahit siya, parang miserable gabi-gabi na. talagang umiiyak, ganyan. Wala. Diba? Hindi tayo maawain for today's video. Tsaka isipin mo, kapag pumayag ka na hindi na kayo maging best friends, sino nang kasabay mong kumain sa school? Oo. Sino nang kasabay mong umuwi? Sino nang magsasabi sa'yo, mahal na mahal ka niya? Oo, di ba? Oo. Yung kahit, kunyari sa gabi, kailangan mo ng 2 red, 2 yellow, na color paper. No, ready Lito siya. na. Oo. Ready siya, di ba? Wala kang kailangan gawin. Hindi ka kailangan mag-Viber sa nyo, group chat. Sa kondo, di ba? Wag mong isipin yung yung nararamdaman niya kasi kailangan mong unahin yung sarili mo. Oo. Ganon dapat. Ganyan. Oo, ganyan. Di ba? Kahit may natatapakan ka ng tao, okay lang yan. Kasi di ba? As long as as long as ikaw ang tumatapak. As long as hindi ikaw ang tinatapakan. Go! Di ba? Lang, hayaan mo siya. Di ba? Pero kapag ikaw na yung nasaktan, yun na, hiwalayan mo na siya. Magalit ka. Balik mo sa kanya lahat. Di ba, kunwari, uwi kayo, tas late siya. Ay, end na yun. Parang feeling ko ako yun, trigger point na yun. Parang, ay, hindi, ayoko na maging best friends tayo. Nag-text ka, tapos after 1 hour pa magre-reply, wag ganun. Tas ang reasoning niya, kasi nasa klase siya, ay, hindi dapat ganun. Pwede. Oo. Pag gusto may paraan. Di ba? Sabi niya, di ba gusto ka niya? Unang-una, bakit siya nasa klase? Dapat nakatanghod lang siya sa'yo. Oo. Diba? Kasi ganun yung gusto mo, dapat nakatanghod sa'yo, di ba? Oo. Sumusunod sa'yo. Tumapak lang tayo ng tao. Oo. Kasi tayo 2024 na eh. Yung dalawa nga nating yung isang presidente tsaka yung isa pang presidente, di ba? Nagtatapakan sila. So, hindi natin alam kung kanino tayo kakampi. Oo. Medyo nakakalito yun. Ang goal natin, tatapa ka o ikaw ang tatapakan? Oo. Masasaktan ka o ikaw ang mananakit? Diba? Sana nasagot namin yan, Chinita. Kwentong Pray maganda na naman. Nakakairita talaga. Akala ko ba seryoso? Pero alam mo, naalala ko yung napanood mo malamang yung The Holiday, di ba? Oo. Panoorin niyo yung guys, The Holiday, Kate Winslet, Cameron Diaz,
Jack Black, tsaka Jude Law. Oo. Gusto ko yung doon, may isang eksena, basahin ko yung text message ni Kate Winslet doon sa Unrequited Love. Oo, na Office Ang ganda Week. nun eh. Oo. Tinext ni Kate Winslet si Jasper gamit ng kanyang BlackBerry. Sabi niya, Jasper, we both know I need to fall out of love with you. Would be great if you would let me try. Oh, grabe yun. So kapag sinabihan ka nung best friend mo na gusto na niya mag-let go, again, wag mong papayagan. Ikaw din malulungkot niyan. Mamimiss mo siya. Oo, sakit nun. Tingnan mo si Jasper, sinundan niya kahit nasa US si Kate Winslet nun. Diba? Hindi niya pinapakawalan. Kasi hindi. Dapat maging Jasper ka. Kahit ikakasal ka na, gusto mo pa rin siyang landiin. Go. Ay, okay. Okay, from pinagpalit ng best friend sa bago niyang best friend na nakilala lang niya 3 months ago. So, nagkaroon ng bagong best friend. Oo. Mabilis ang sulat. Dear Direx, Tonet, and JP, quickie lang. Direx, next year na ang prom namin at napag-usapan namin ng best friend ko na kami ang mag-partner sa prom. Grade 9 pa kami nito. Pero bigla na lang siyang nagkaroon ng kaibigan sa kabilang section at medyo ayun na ang kanyang bagong best friend dahil crush niya ito. Grabe, ang batang nag-umpisa, no? Grade 9 pa lang. Alam na niya yung mga galawang best friend. Bini-best friend yung Galing. At medyo ayun na ang kanyang bagong best friend dahil crush niya ito. At ayaw niya na akong maging kapartner sa prom dahil may iba na siyang gusto. Direk, matagal na naming plano ito. At bigla na lang niya ako pinagpalit sa kaibigan niya sa kabilang section. Compared sa akin na 4 years na kaming best friends. Pero yung bago niyang friend is months pa lang. Hiningi po ako ng advice, Direx, please shoot tong best friend ko. Galit siya! I think crush na yung best friend niya. Oo, alam mo ako, kampi ako dun sa best friend na isa. Na isa yung may bagong best friend. Oo, kasi sinunod lang naman yung puso niya eh. Oo. Diba? Kung ako, iwan din kita. Kasi ba't di mo pa kasi inamin? Pinatagal mo na 4 years. Ay, sinabi ba niya na gusto niya? Hindi, pero halatang halata sa letter. Ba't pang susulat dito yan? Ba't ba aning na aning siya na hello? Oh my God, baka si Chinita yan. Type niya yan, yung best friend niya. Ako, feeling ko, hiwalayan na niya yan. Type niya yung best friend niya. Tapos nakampante siya. Tapos, hindi siya type ng best friend niya. Or, pwede rin naman na yung best friend niya, niintay lang siya, tapos feeling niya, wala ring type sa kanya kasi 4 years na nga. Eh, nandun siya sa bagong best friend niya na crush niya, tapos feeling niya, baka mas may pag-asa. Oh. Ang pwede niyang gawin, pagsilosin mo rin. Kasi silos na silos ka na eh. Pagsilosin mo rin. Umanap ka rin ng crush mo, tapos i-best friend mo rin. Tapos mag-holding hands kayo habang nagre-recess, ganyan. Oo. Diba? Walang dapat dehado sa kwento mong yan. Kung hindi mo kaya yun, I think sunugin niyo yung prom niyo. Dala ka ng gasera. O kaya buhusan niya ng dugo yung best friend niya. Oo, dami pwedeng gawin. Hello. Be creative. Ano ba naman tong si grade 9 ka na, 'di ba? Hindi pa rin nag-iisip Grade 10 na, sabi grade 9 kami nito. Last year nila na, grade 10 na siya. Tanda mo na. Mag-isip din. Hindi pwedeng ngawa-ngawa lang. Ngawa siguro ng nakapag ka na ng letter. Ngayon, isip tayo ng mga paraan. Ganon yun. Ganon ang paghihiganti. Manood ka kasi ng mga teleserye, di ba? Si Selena sa Mula sa Puso, hindi naman siya parang nagsulat lang ng letter, nagbukmok. Pinasabog niya yung bus. Oo. Pero ang pagkakamali niya, nabuhay yung bida. Oo, pero at least, kaya dapat siya, kailangan i-make sure niya. Oo, gano'n. Na yung best friend niya nandun sa bus. Oo, walang lalabas ng buhay. Unang-una dapat, pasakayin mo muna ng bus. Kasi naglakad lang, pasabog ng bus. Tapos, pagdating, hi! Ay! Oh my God, it's a Wendy atmosphere. Bakit kasi magsuschool bus, papunta ng prom? Ganon. Pasabugin mo. Yung prom, kung hindi yung prom, di yung bus muna. Kung ayaw mo may ibang madamay, di ba? Oo. Make sure mo yung ating matandang 25 years old no boyfriend since birth. Dapat di siya nakasakay doon kasi kawawa naman siya. Oo, tsaka yung no karat since birth. Oo, make sure. Dapat magkakasama kayong tatlo. Oo, megaphone ka muna. Isama niyo na rin si Isama niyo na rin si Chinita kasi gusto niyo ng atensyong parehong lahat. Oo. So, dapat nandun kayong 4 sa labas ng bus habang nasusunog yung bus. Oo, habang nasusunog yung bus. So, daming ways. Pigilan mo, ganyan.
Diba? Ano Tsaka, pa ba? diba, grabe ang laking bagay niyan, prom. Dadalhin mo yan hanggang nagkatrabaho. Pero in fairness, malaking bagay talaga yung prom. Ako hindi. Malaking bagay yun para sa mga nag-high school na may crush. Nag-joke ka pa rin ba? Hindi ako nag-joke. Totoong malaking bagay. Seryoso na to? Oo, seryoso. Okay. Oo. So, dahil nga malaking bagay, pasabugin mo nga kasi, di ba, malaking bagay yun para dun sa best friend mo. Tanungin mo, malaking bagay ba sa'yo ang prom? Talagang ikakasaya mo talaga. O, pag sinabi niyang oo, tawagan mo na. Operation Sunog Boost is on. Gayahin mo yung ginawa ni Kimi para kay Dora. Ano? Yung tinawagan niya, hampasin nyo ng tsinelas! Yung ipis. Di ba? Di ba? Yun. Hindi ko maalala. Di ba yung pinakidnap si Dora? Tapos ipis pala. Hindi ko maalala. Hindi ko pa rin maalala. Sorry. Ba't ka Anyway, ayan. Or kunyari, bibili na siya ng damit niya sa prom. Tapos samahan mo siya. Or sundan mo siya. Kunyari, pupunta siya ng department store, tapos sinusukat niya yung damit. Ganyan. Tapos bibili na niya. Bago niya bilin mo, unahan mo. Lahat. Itong color pink na, na size medium. Ilan po ang natitirang ganito? 5. Bibilin ko. Oo. Pero, sa ibang branch, meron, bibilin ko. Ganyan. Huwag mo hayaang bilin niya. Or, kung wala siyang pera, kasi wala siyang pera, kasi, di ba? Baka, pa yan, hindi pa nagkatrabaho, kasi grade 10 pa lang eh. Ang pwede niyang gawin, butasan niya yung gown. Oo. Doon sa dede, butasan niya. Parang sa Mean Girls. Ganon yung gawin niya. Ang daming pwede. Yun yung advice namin. Pero ako talaga para malinis. Hindi na yung fingerprint. Sunog yung bus. Yun yung best, no? Oo. Tsaka dapat wala ka sa crime scene kasi baka makita ka. Kasi si Selena nandun siya, tumatawa pa. Halatang halata na siya talaga yung nagpasabog ng bus eh. So parang pagkatas mo bumili nung gaas, bili kang binocular. Nasa building siya. Galing natin mag-advise. Oo, I think ito na yung, since 2024 na, kailangan reverse psychology ang gagamitin nating advice. Last na, ikaw, last. Alam mo, buti hindi na, niremake ba yung Sakaling Maging Ikaw? Ano yan? Ano yan yung Tanya Garcia tsaka Ding Dong Dantes? Sana TGIS? ikaw na nga. Sana ikaw na nga. TGIS. Ano yun? Yung binuhusan niya ng asido si Cecilia, kaya naging, yung si Cecilia tsaka si Olga, Ding Dong Dantes, Hindi ko maalala yun. Maricar de Mesa, tsaka si Tanya Garcia. Okay. Si Olga, sinabuyan niya ng asido si Cecilia. Tapos, si Cecilia, nagbagong anyo siya. Naging... naging? Serena? Wait lang, nalilito na ako. Hindi ko maalala. At tama, naging Olga siya. So, 2 Olga sila. Okay. Boy, sinabuyan lang ng aso doon, naging nagbagong anyo. Pwede niyang gawin yun. Asiduhan niya yung mukha niya, tapos magparitoke siya, tapos gayahin niya yung mukha nung bagong best friend. Pwede yun. Gawin mo na ngayon. Kailan ba prom nila? Hindi niya sinabi. Pero kaya yan. Kaya yan. Kapag hindi, gamit na lang ng pentel pen. Diba? Tapos, dirinumingan yung mukha. Pwede yun. Oo. So, gayahin mo yung mukha nung bago niyang best friend. Oo. Okay lang yun. Lalo kung magaling ka umacting. Oo. Pag sinabi niya na hindi naman ikaw yung best friend ko, parang, ako to. Ganon. Acting lang yan. Dali-dali nun. Pag hindi pa rin, yun talaga, yung sabog na ng bus. Ayaw mo maniwala, Kaso kasama pala siya dun sa bus. Last na. Kenneth B. Stopped. Taray. Ang witty niya doon. Oo. Hi mga direct, for quickie episode to. Diba? Desisyon ako, lol. Tanong ko lang po, ang tawag po ba sa cuddle matapos ang umaatikabong aksyon na yugyugan sa kama ay after fuck? And I thank you. Brainy na Aris na mahilig sa umaatikabong aksyon, Kenneth B. Stopped. Since Aris ka din, I think ikaw ang makakasagot nito. Hindi ko gets ang tanong niya. Ang tawag daw ba sa cuddle, after nilang mag-fuck, ay after fuck? I think isa ka sa mga isasama ko sa papasabuti. Wag ngayon. Wag talaga ngayon. Tsaka, siya, brainy na Aris. Talagang, kayo to.
Sama talaga kita. I-hold ko yung traffic kapag hindi pa ready. Wala pa to si Kenneth. Kasi feeling ko naubos yung utak niya doon sa pag-isip na, shit, ano kayang username na pwede? Tapos after nun, bobo na ako. Visit. Yun na. Okay na yun. Visit. Ikaw, ano sabi mo sa kanya? I think you have to be stopped. Nakakaya sa mga 25-year-olds dito. Oo, lola. Okay, sige. So, ngayon, kung gusto nyo mag-send ng mga ganyan kay Iksi na mga letters, punta kayo sa Ang Walang Kwentang Podcast After Podcast Chikahan Facebook group. Tapos meron dong nakapin na post. So, merong Google form na pwede kayo mag-send anonymously ng mga quickie letters ninyo. Like yung mga binasa natin today. Again, thank you sa ating mga VVIPs. 154,000 tayo dito sa Zoom. And sa Discord. Gio, nandiyan ka ba ba? 77. So, 200. Dumami. Uy, dumami. 220,000 plus. Diba? Ang dami nga, 77 nga sila dito. Thank you sa mga VVIPs natin. Sana samahan nyo kami kahit wala kaming guest like today. So, if you want to be a VVIP again, ang walangkwentangpodcast.com. That's ang walangkwentangpodcast.com. Yes. I think para i-close siguro itong episode, may isang nag-chat dun sa Discord, si Amelia Bakulao. Let's burn the bridge when we get there. I think, sinabi ba talaga to ni Melanie Marquez? Ayan. So, thank you mga ka-eme and mga VVIPs. Thank you sa support. Ayan. So, sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button. Kung gusto nyo ma-notify kayo, may bago kaming lapag. And we release a new episode every Monday and Thursday, every 10 a.m. At kung meron kayo mga sariling advice sa ating mga quickie letter senders, punta na kayo sa... Bye, JP! Nagbabay na si Ben. Narinig ko nga. Narinig ko nga. Use the hashtag Walang Kwentang Podcast. Sa Twitter, sa X, sa Instagram, at AWKP Stuffs kami. Sa TikTok, at Ang Walang Kwentang Podcast. Project 8 Projects! Follow nyo kami sa Instagram and TikTok. Ako naman, at Tonette Hadaone sa TikTok, Instagram, and X. Yes. Ako naman, at JP Habak sa Instagram. Tapos meron din kaming Ang Walang Kwentang Podcast. After Podcast Chikahan, kung saan pwede nyong gamitin ang platform na ito, lalo na kung 25 years old kayo, na dito nyo pwedeng ilabas yung problema nyo as 25 years old. Kasi for sure, may tutulong sa inyong 26 years old. Yes. Niremind ako ni Tony Gonzalez. The Missing, Iti Mapukpukaw is coming to Netflix on February 24. Pero Southeast Asia region muna. May sa lang namin kung kailan for the rest of the world. But, ayun, para sa mga hindi pa nakakapanood ng official entry ng Pilipinas sa Best Foreign Language category sa Academy Awards, February 24 on Netflix. Yes. Buti pa si Tony naalala niya. May shares yan sa pelikula nyo, no? Salamat, Tony. It's Tony Gonzalez's The Missing. Ay, taray. Or The Missing, Tony. Thank you so much, VVIPs. Thank you so much, guys. Thank you, guys. Salamat. Bye. Bye.